Okay, so let's make this dynamic. Okay, so etong ating student details component, ito lumalabas na yan. Okay, so ngayon, let's have a take a look muna sa ating student component, the TS. So kasi gagawin nating reference yung ating ID. Okay, so yan yung nakikita nyo ngayon na John Doe, Jane Smith, and Alice Johnson na yan. Ito yung s.name na ginamitan natin ng directives. So in here, pwede nating isama sa router link natin. Okay, so sa router link natin yung / and then mag-interpolation tayo ng s.id. Okay, so what I mean by that is kapag nagkiklik tayo ng John Doe, so dapat lumilipat siya sa student details /1. Okay, kasi yun yung ID natin. So, /1, /2, and then /3. So, dito, as of now, merong error yan kapag chinek natin. So, we have here, cannot match any routes. Okay, so kasi hindi naka-define yung route natin. So, to define our route, so tignan natin dito sa home routing module.ts. So, kailangan natin, since naglagay tayo ng / and then sumasalo tayo ng ID, or naglalagay tayo ng ID. So, we will going to add in student details. Okay, so yung path na pinupuntahan ng ating component, okay, or yung niraroute ng ating component na my student, papunta dito sa student details, lalagyan natin si colon and then yung, let's say, isip ka ng variable name mo na magre-represent ng mga numbers na ID na nakalagay. So, lagay ko, ID mo to. Yan. And then, as you can see, check natin ulit. So, students, kapag nag-click ako ng John Doe, as you can see, student details /1, /2, /3. Doon siya nagpupunta ngayon. Okay, so punta tayo sa student details.component.ts. Saluhin natin yung parameter na yon. So, using activated route. Okay, make sure naka-import dun sa itaas. Let's declare ID. Okay, blank muna. And then, dito natin siya lagyan ng laman. Okay, so we have here this.ar.snapshot.paramap.get ID mo to. So, ano ibig sabihin po nito? This one is related dun sa may home routing module natin. So, kung ano yung nilagay mo dun, yun dapat yung ilagay mo dito. Okay, so technically, etong this.ar na yan, yung mahabang code na yan, ang sinesave niya lang dyan is yung 1. Kapag nag-click ako ng Alice Johnson, ang masasave dyan is 3. Ang ma-fetch niya yung 3. Ang kinukuha nun ay ayun. Yun na dun sa may itaas. Okay? And then, ang nangyayari, isinesave natin or ina-assign natin dun sa may this.id. So, since may laman na ngayon yung ating ID, pwede na natin siyang i-interpolate dito sa HTML. Okay? So, kapag nag-click tayo ng John Doe, Jane Smith, Alice Johnson, nakukuha natin yung ID. Pero, okay, so ID lang yung naikukuha natin. Kasi yun lang yung naidadala natin dito sa may itaas. Pwede naman natin gamitin yung route service. Pero yun nga lang, ang mapapansin nyo kasi sa route service, yung the entire details, for example ni John Doe, is mapupunta lahat dito sa may URL natin. So dito, mas secured yung ating data. Kasi ID lang yung ginagamit nating reference para i-fetch natin yung information. To do that, for the meantime, kasi dapat hindi natin gagawin muna ito. Okay, so papakita ko lang sa inyo kung paano natin ma-fetch yung information ng particular na click na estudyante dun sa may ating student details component.html. So, let's start by, of course, copying this students list sa ating student details component. Ayan. So, ito yung dahilan kasi yung dry principle. Okay, do not repeat yourself. Ayan. So, ginagawa natin. So, doon sa may next topic natin na service, ito yung i-resolve natin dito. Yung multiple use of data on multiple TypeScript. Next na gagawin natin is gagawa tayo ng method natin para ma-search natin dito sa may entire students natin. Okay. So, kasi hindi natin ma-access yung students list dito sa may components na to, kaya kinapin natin siya, ipinaste natin dito, and then locally dito natin hahanapin kung ano yung laman ng ID mo to. Ayan, so yun yung hahanapin natin dito sa may list of students natin, and then yun lang yung i-display natin dito. So I will going to declare here public
selected student any. So, wala mo na siyang laman. Dito ko siya lalagyan ngayon. Okay, so magde-define tayo ng search student. Maglagay tayo ng parameter natin na ID, which is any na lang. And then yung this that selected student natin na manggagaling sa this that students, yung list of array natin na yan, yung nasa may taas, sila dyan daw, that find. Okay, and then callback function sa loob, es na lang for estudyante, and then colon, any, arrow function, es.id. Okay, so kumbaga, ito hinahanap niya dun sa may loob ng ating object array, yung merong equal sa ID. Okay, so ito, yung ID na yan. And then, ano ngayon ang mangyayari kung magkaroon ng result? Ilalagay niya ngayon dun sa may selected students. Magkakaroon na ngayon ng isang set of object. Ayan, yung ating this that selected students. So ngayon, kailangan nating i-fire ito. Kasi hindi naman gagana yung search student na yan, na method na yan, nang hindi natin siya tinatawag. So we can use or we can call dito sa constructor search student and then lagay natin yung this that ID. Yung ID, ayan, so kung ano yung kinlik mo dito, so click mo si John Doe, yung 1 na yan, yan yung masasave dito sa this that ID. And then yung 1 na yon, yun naman yung gagamitin mo para makapag-search ka ng student. Okay, so ito yung ginagamit natin para makapag-search dun sa may object natin. Okay, so this one is okay. Okay lang yan. Ginagamit natin dyan yan. Pero, ang difference kasi ng constructor, kapag sa constructor natin inilagay, comparing dito sa may ng on init. Okay, so ang idea sa constructor, once na tinawag natin yung class natin, instantaneously magfa-fire yung kung ano man yung nakalagay dyan. So ito, i-assign niya na kagad dyan yan. Gagawin niya na kagad yun. Ngayon, dito sa may ng on init, so hinihintay niya muna na mag-initialize yung buong HTML siguro natin, yung CSS natin, yung TypeScript natin, yung class natin. Ini-initialize niya muna lahat. Okay, bago niya i-fire yung particular na code na nasa may loob ng ng on init. Okay, so yun yung difference sa constructor sa ng on init. So kaya dito ko na lang siya ilalagay sa ng on init. So ngayon magkakaroon na ng laman si this that selected students. Ito yun. And then we can now in our student details that component.html, actually pwede na natin hindi tawagin si ID. Okay, so ang tawagin natin ay si selected student .id, .name, .age, and in ion image, property binding sa src. Now we have here a dynamic student details component. So, student list. Okay. Ay, hindi nyo pala nakikita. Ayan, ayan, ayan. Okay. This one, yung method na ginawa natin na yan, yung kinopy natin yung list of students natin, okay, from our student component, .ts, papunta din sa may details natin. So, this one is clearly a violation, hindi violation. Ayan. So, kasi ito kapag nagdagdag tayo ng another set of students, okay, so ang mangyayari, pati yung student component.ts or other components na meron humahawak ng data na yon ay kailangan nating i-edit. Okay, so hindi siya flexible. And yan naman yung ayusin natin dun sa may next topic natin, which is the service.